Alright guys, ngayon naman, so first time natin is second emotion, ito si Sir Macmac Pablo. Tama ba? Macmac Pablo. Guys, follow nyo na siya. Ngayon na. Follow mo na. Huwag ka na magpatuloy. Paniniwala na Oh, wait lang sir. Relax ka lang. Excited? Macmac Pablo. So, double check natin. Sa kanya ba to? Parang hindi naman eh. Ang bata mo dyan sir ha? Nangyari. Subscribe nyo na yan. It's a governmental support. He is a supporter of government. He is a pro-government. Okay, let's go. Sir, ang magiging topic niya dito guys ha, huwag nyong i-ano ito sir. Ang daming alam niya, no? Kunwari lang si Sara na hindi takot sa impeachment. Kung kunwari lang daw. Ito naman guys, i-feature niya kasi dito sa ang aking Panginoon. Wala akong Panginoong B. Walang ganun-ganun. Hindi ako didiis na may Panginoong Sara, no. She is just my idol. Diba? She is attorney Luistro. So, i-feature kasi ni Sir Macmac dito. And, ang ganda ng topic ni Sir dito. So, pakinggan natin siya and follow and support and subscribe and share. Lahat-lahat yung nagawin. Huwag nyo lang siyang anuhin, ha? Sige, laban Sir. Go. Go na nga. Iba yan. ni Congressman Jinky Luistro, isa sa mga prosecutor dyan sa kaso ni Sara Duterte impeachment case na malakas ang ebidensya at dapat daw po'y humarap talaga si Sara Duterte sa trial para madinig ng taong bayan at madinig nila kung ano ang kanyang argumento o kanyang katwiran sa mga na-discovering mga paglabag sa batas. Pakinggan natin ang Congresswoman ng Batangas at prosecutor. As a matter of fact, she did not present her evidence. So we look forward na this time around ay maglalatag ang ating Vice Presidente ng kanyang depensa, ng kanyang ebidensya against the 7 articles of impeachment which are incorporated in the impeachment complaint. Kami po ay interesadong malaman kung ano explanation at ano ang ebidensya ng ating Vice Presidente behind her plea, kung anong mang i-enter niyang plea or who's not guilty. Sa 7 articles of impeachment, kahit isa lang siyang ma-convict, pwede na siyang ma-oust, hindi ba? That is true, Mama Ami. Yeah. And I have to admit that among the 7 articles, what we believe are really very solid are the first 3. Ano ba yung first 3 articles of impeachment natin? Number 1 is the threat to the life of the President, the First Lady, and the Speaker. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo magpatay sila. We consider this as betrayal of public trust, no? Because Filipinos would not want a Vice President who poses a threat to the life of the highest official of the land. And kagaya na yun, sinasabi ng maraming prosecutors na kasama ko, habang nadidelay ang impeachment trial, may threat sa buhay ng ating presidente, the highest official of the land. Because of what she manifested during that online conference, no? That is one. Imposible po, na walang nakapanood na mga kababayan natin dyan. Tingin ko, karamihan, majority ng ating mga kababayan alam na binantaan ni Sara Duterte ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Wait lang, visit ka kuya. Ikaw pala yung Macmac Pablo. Kaya pala sabi ko, iba yung iba yung picture dyan sa channel. But siya po pala si Macmac Pablo. So, anyone who's supporting the government, please follow na lang. Guys, very big help kasi talagang nakaka bad trip yung mga mapapanood mo. Gaya nito, na fake news ako guys. But, syempre, hindi ko naman alam. Pero, regardless, whatever it is, for as long as the vlogger is supporting the government, please follow. Pero kuya, sige go, laban lang. Ngayon ko lang nakita si kuya Sige. Tapos, imposible na wala pong hindi nakakaalam patungkol dito sa pagbabanta na ito. So, ito po, tingin ko, isa sa mga dahilan, kaya si Sara Duterte pumunta ng Supreme Court kasi magpapasaklolo doon at alam niya na napakalakas ng ebidensya. May nagsabi na sa kanya na maaari siyang ma-impeach dahil sa kanyang pagsasalita ng hindi maganda
sa isang conference Zoom meeting na yan. Yes. So, ginawa ko yan. Sobrang gandal mo. Bunganga ka ng bunganga. When emotions are high, intelligence is low. Pero dito kay Sara Duterte, even the emotions are low, intelligence is still low. Ay, The second article of Gusto ko yun. impeachment is the misuse of confidential fund flows of the OVP Misuse. and the DepEd. We have to understand whether it is big or small, confidential fund is part of the public fund. And we should always understand that public office is a public trust. It is our obligation to explain saan napunta ang pera ng taong bayan. Matagal nang in-explain ni Sara Duterte kung saan niya nilustay ang pera ng DepEd, kung saan niya dinala ang pera ng kaban ng bayan. At in fairness naman sa statement ni Kuya Makmaka, powerful daw. When the emotion is high, intelligence is low. Pero daw kay Sara Duterte, even though the emotion is high, the intelligence is low. Even the emotion is low, the intelligence is low. Oh, ang perfect mo dun, B. Kaya ngayon, Kuya, ang dami-dami yung magtitiwala sa'yo dahil ang mga sinasabi mo ay napaka good. You're talking a lot of sense, di ba? So, para sa akin naman is, nakakatuwang isipin na marami talagang matatalinong tao. Guys, si Kuya, never did I expect magaling siya magaling siya magsalita. Ang dami-dami ko pang ipapakita sa inyo, guys, para sabay-sabay tayong ma-enlighten na dapat sino-sino nga ba ang susuportahan, sino-sino nga ba dapat ang papaniwalaan, sino-sino nga ba ang may potensyal na maging napakagaling na leader sa ating bansa. Because if you love Philippines, if you, your brother, your sister, your mother, your father, your grandmother, lahat na grand, di ba? Emperador Grand, charot. Di ba? Lahat-lahat na. Kung gusto nyo at mahal nyo ang Pilipinas, then choose the best leader. You will never be able to choose if you really just hear her says. Ganon dapat. Bisaya kasi ako, anong pakialam nyo? So, hindi ko minamak ang mga Bisaya. Yan lang talaga yung naririnig ko sa kanila, guys. So, saka wala namang masama, diba? I'm just explaining myself. Why? Sino ba ako? Galingan mo, Kuya, na-stress ako. Napapasa akin yung blame. Hindi dapat napapasa akin yung blame. Kasi nga, 1 and 2 and 3 of impeachment articles are so strong. Doon tayo mag-focus, di ba? Tama si Kuya eh. Ikaw kaya, tamang-tama ka. Bakit ka naging tama? Kasi nga, yung sinasabi mo na dapat kung nag-explain na si Duterte, sa una-una pa lang, sana nakapagtanggol niya na yung sarili niya. If she is righteous. Pero, how can you explain something that you really did? Naging bobo na ako. Ang emosyon ko na. Ang taas na. Sabi niya, when your emotion is high, your intelligence is getting low. Ang baho. Okay, go lang, Kuya. Laban. kung sino, si Mary Grace Piato, si Kokoy Villamin, si Juan Miguel Uishi, at kung sino-sino pa po na meron ba nun? nag-brown out. Kung sino-sino pa po na mga kanyang mga alipores na nakatanggap ng pera, kung sino man yung mga tao na yan. Kung matagal niya lang pinaliwanag yan, di sana tapos na ang usapan ngayon, di ba? Yes. Di sana hindi kasama sa article of impeachment etong paglulustay ng pera. So, napakalaki po ng ebidensya na meron po talaga ang korupsyon na nangyari sa DepEd noong panahon ng pamumuno ni Sara Duterte. At yan ay dapat na mapatunayan sa impeachment court. Di ba pagkakataon na ni Sara masagot ito, maipaliwanag niya ang kanyang side. And number 3, of course, is the payola na umikot sa Department of Education. This is an issue of bribery and corruption. And we will recall na during the inquiry of legislation, tatlong officials ng DepEd ang umamin na nakatanggap sila ng payola from DepEd. Pero kung nagsasabi na you cannot be ousted by impeachment for a position na hindi naman impeachable. So, tinatanong nila kung bakit daw kasama yung sa DepEd. It's not because she occupied as a position of department secretary.
It's because while being a DepEd secretary, Yun. he is also the vice president, a position which is impeachable by way of an impeachment process, no? So, nagkataon na habang sa DepEd secretary ay vice president din Yun, siya. correct. And the only way to oust her is by way of impeachment. I believe that we have basis to include that allegation, that article in our complaint. Lalo naman diyan sa sinasabi po na bribery o ang pamimigay ng payola nitong si Sara Duterte, namimigay siya ng mga sobre sa mga tauhan po ng DepEd. Para saan ba yon? Diba? Kasi kung wala kang ginagawang katarantaduhan, kung wala kang ginagawa na... Yun nga guys, di ba? Napakalinaw naman. Impeachable yun. That's bribery. Panunuhol yun. Hindi, di ba? If you will be going back dun sa hearing na kung saan pumunta naman kunwari si lola mo, tapos yung isa niyang minion nagkaroon ng sakit, with due respect sa kanyang profession, pero I found it parang napilitan na lang magkasakit-sakitan para makaalis si Sara Duterte. I hate that. I really hate that. Na yung sitwasyon na yun. Kasi tinatanong na sila, bakit naman Sunshine ay si Fajardo, di ba? Siya yung nagbigay ng mga sobre. Tapos yung tinatanong na siya, hindi na daw siya mag-speak kay Sara Duterte patungkol doon sa gawain yun. It's the Vice President's discretion na. It's for trust and confidence yata. Paano ka na bibigyan mo ng pera for them to give their support sa'yo? And then, you'll earn or you'll have now the trust and confidence doon sa isang employee. No, it's bribery. Aminin nyo na kasi, kuya, tulungan mo ako. Go. Matinding corruption diyan sa DepEd. Bakit mo kailangang mamigay ng pera? Bakit kailangan mo mamigay ng sobre? Yes. Diba? So, etong tatlo po na article of impeachment, yung pagbabanta sa Pangulo, yung confidential and intelligence funds ng DepEd, at eto pong kanilang bribery nitong si Sara Duterte o pamimigay ng sobre, lahat po yan ay may mga ebidensya. Tatlo po, doon po sa Congress hearing, ang... Okay, I'm cutting you off, sir. Pero talagang napakaganda ng mga argumento din dito sa part na ito. Ang lakas ng ebidensya. Sabi nga nila, is pumunta na si Sara Duterte sa Supreme Court para magsumbong. Actually, di ba may complaint yung lawyers niya patungkol dun sa sa constitutionality nung impeachment trial. It shouldn't be heard down, it shouldn't pass daw yung Congress kasi nga by the Congress kasi nga yung process ay hindi prohibited daw yung pagpass ng impeachment. Diyos ko, makinig nga kayo kay Atty. Luistro para ma-enlighten kayo, guys. Di ba? Ang sinasabi lang dito is very basic. Yung first, ang lakas ng mga ebidensya dong first. Pero yung apat na natitira, guys, hindi naman sinasabi. Kasi 7 articles of impeachment. So, hindi naman sinasabing mahihina. Tatalakayin natin yan kasi maubos na yung oras natin. Tatalakayin natin yan sa mga susunod pa para sabay-sabay tayong matuto, di ba? Ako naman is, I'm just saying what I've learned and what I am enlightened with. Perfect. Diba? So, thank you very much sa'yo, kuya. Gulat lang talaga ako kanina. Akala ko ikaw na yung sasalita. Sabi ko, lagi ko itong nakikita. Ikaw pala ang salarin sa lahat. Charot. Guys, huwag nyo kakalimutan, follow nyo si kuya, subscribe nyo siya. So, again, I believe I can smell fear dito kay lola nyo, kay Sara Duterte. Pero, syempre, pag may mga ebidensya naman sila and the Supreme Court decides if she wins, at least, this our time to hear her. Pero, I don't believe so na mananalo siya. She needs to get impeached. Dami niya ginawa. Bye. Thanks, kuya.